Yo, what's up mga master? Mark Music here. Ano nga ba ang pentatonic? Disclaimer, di pa ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko at sa sarili kong research. Experience, nasa sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi, yung mga tinuturo ko. Let's go! Yun, shout out dito kay Kamaster. Yan, napakaganda ng paliwanag niya. Yan. Shout out sa'yo, Master. Yan, mayroon siyang post about sa saan nagmula ang pentatonic. Napakaganda ng paliwanag niya mga master sa about sa history ng pentatonic. Yan, pati ako nagkaroon ako ng idea. So shout out sa iyo sir, kamaster natin. Yan. Na-mention din kasi ako doon sa nagbabiral na video ngayon mga master about sa pentatonic na kinumpara yung diatonic scale. Para sa opinion ko mga master, ito magkaiba talaga yung diatonic, ibang usapan yun. Pag ikumpara mo yun sa pentatonic, iba yung dimension nila. Hindi talaga sila pwedeng ikumpara kasi ibang senaryo naman kumbaga yung diatonic. So ito na mga master, i-update natin to yung pentatonic mga master. Yung pentatonic mga master is actually siya yung buto doon sa ating major scale. Kumbaga nasa loob pa rin siya ng major scale. Example ng pentatonic, ito yon yan. At napaka-familiar ng shape na to. Yan, shape. Actually mga master, yung ating pentatonic, 5 nota lang yan mga master. Yan. Yung nakikita lang natin na ito, ginagamit lahat ng string is, ano yan mga master? Ito lang yung mga nota niya mga master. A, C, D, E, G. Hanggang dyan lang. Then ito is octave ng ating root kanina. At ito yung C, octave niya rin ito. At ito yung D, yan, octave din. So on so forth, octave. Majority, 5 lang ang pentatonic. Nagkakaroon lang siya ng octave. Para sa akin mga master, yung pentatonic mga master, kung gamit pa yan, sobrang rugged na yan ngayon. Kumbaga, sobrang gamit na gamit ang pentatonic. Kahit ako noon, hindi ko alam yung mga scale. Ang una-una ko nalaman is yung pentatonic talaga mga master yan. Pero ito, hindi ko pa alam yung mga notan yan. Basta tinitignan ko lang is yung scale. Yung pattern. Yan. Sobrang komportable niya kasi gamitin. Kahit na anong kanta pa yan, anong chord progression, pag gamitan mo ng pentatonic, pasok yan. Sobrang dali niyang gamitin as in kahit yung chord progression ng mga kilala nating kanta, kaya nating insert. Pentatonic. Mabilis man yan, mabagal, reggae man yan, masaya, malungkot na kanta. Gamit na gamit ang pentatonic as in. Comfort zone ka, yung parang wala kang isipin ano kayang kombinasyon na gagawin ko. Parang ganun siya mga master pag alam mo yung pentatonic. Unlike sa diatonic mga master, kasi yung diatonic talagang pag-isipan mo yan kung paano mo i-construct. Kaya nasasabi ko yun mga master, na yung diatonic talaga, iba talaga siya. Kumbaga, example ko dyan mga master, yung diatonic is parang napaka-complex kumbaga siya. Ang dami tayong i-compute, imamat-mat, ang dami nating mga ganun. Di kagaya ng pentatonic, pag malaman mo tong pattern na to, yung pattern na yan. Boom! May alam ka na agad na solo. Kahit anong chord progression yan, kaya mo niyang sabayan. So ito na mga master, ituturo ko sa inyo mga master yung pattern ng pentatonic mga master. Ito ay first position lang mga master, pero napakagamit nito mga master yung pattern na to mga master.
As in, pag malaman mo to, lahat na ng mga kanta, mabilis, mabagal, kaya mo nang sundan yan mga master. Basta nandun ka sa pentatonic mga master. Turo ko na sa inyo mga master kung paano natin i-insert yung ating pentatonic. Example, meron tayong pentatonic. Yung pattern niya, wala muna tayong iisipin ng mga nota mga master. Take note, wala muna tayong isipin ng mga nota. Yung apat natin na daliri, yan, ilagay natin yan dito. Yan. Baga, kung saan naka-designate yung ating mga daliri na frets, yan siya. So, bibilang lang tayo. Ito, daliri. So, ang bilang natin daliri, 1, 2, 3, 4. So, sa pinaka mataas natin na string or yung ating low E string, siya, may bilang siya na 1, 4. So, pag sabing 1, 4, ito yun. 1 at 4 na daliri. Sa sunod natin na string ito, yung ating number 5 na string, meron tayong 1, 3. Ito, so 3, ibig sabihin index at yung ating ring. At magsiship ulit tayo sa baba, ito D string natin, meron ulit tayong 1, 3. Same din sa ating number 3 na string or G string, 1, 3. At yung ating B string, 1, 4, 1, 4. 1, 4. Yan, sa ating high E. So, ito na siya. 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Yan lang mga master ang tatandaan natin. Kumbaga, yung index lang natin yung babasihan natin kung saan siya naka-point. Or yun yung pinaka-root natin. At dito sa pentatonic natin mga master, meron tong relative scale, kumbaga relative, minor, major, basta malaman mo yan mga master is kaya mong i-insert itong pattern na ito mga master. Pero of course mga master, marami ang pattern ng pentatonic. Pero yung tinuturo ko sa inyo na position na to is first position pa lang to, pero napakagamit na nito mga master. Actually kahit itong position lang na to, napakagamit na to. So para lang ito sa mga nag-start na aralin yung pentatonic, ito yung pinaka the best. First position muna kayo bago nyo aralin yung ibang posisyon. Meron kasi tayong 5 posisyon ng pentatonic. So gagawan lang natin yun ng bukod na video mga master. So dito lang tayo sa isang posisyon na to, focus tayo. Example natin mga master, meron tayong key of C. Yan. Dahil nasa key of C tayo mga master, ang require kasi sa shape na to mga master, yung ating unang shape ng pentatonic, first position natin, kailangan 6 na strings. So lagi tayong nag-i-start dito sa index finger natin. Ito ang kagandahan ng mga master kasi meron tayong tinatawag na relative, minor, major na kayang kukunin lang yan ng isang shape lang. So dahil nandito tayo sa C, hanapin natin yung C natin dito sa ating low E string. So dito tayo napunta sa 8th fret, yung ating C. Pag gamitin na natin yung ating pentatonic dyan is simply atras lang tayo ng 3. 1, 2, 3. Yan na. At napunta na ating C dito sa ating pinky finger. Yan. At yan, baka magugulat kayo ba't dito ako sa A minor yung aking index. Kasi dahil sa pattern na ito mga master. Yan. Relative kasi yan sila mga master na pag sabing C major at A minor, relative yan sila. Kahit sa major scale at minor scale mga master, relative yung C major at A minor. Same din yan dito sa ating pentatonic mga master. Kaya dito tayo nagkaroon ng index sa ating A. Pero dito yung ating root sa pinky. Yan. 3, 2, 1. So, try pa tayo ng isa mga master. Example, chord progression natin, kukunin naman natin sa key of G. Yan. So, maglagay tayo ng chord progression na G, D, E minor, C. Hanapin natin yung kanyang octave dito na G sa ating low E string. So, yung octave na G nandito sa 15th fret. So, atras lang tayo ng 3. 1, 2, 3. Yan na yung ating pentatonic. Play natin. 3, 2, 1.
Yan, ganyan lang mga master. Kaya mo nang mag-freestyle or mag-improvise gamit lang yung isang shape na nyo na pentatonic mga master. Parang ganito siya mga master, may solo part na nalimutan mo kumbaga yung part na yon na meron kang pang backup agad na pasok agad doon sa kanta. Sample na lang master ito. Tapos nalimutan kumbaga dyan. Yun, limutan ko tapos biglang nagpentatonic na ako ng C sharp minor pentatonic dahil siya yung relative ng ating E major. Kasi yung magbalik is E major yan. So yung E nandito sa ating 12 fret, atras tayo na tatlo, 1, 2, 3. Yan dyan ah. Kaya dito ko kanina in-apply yung pentatonic doon sa ating magbalik solo. Yan. Kumbaga impronto, kaya mo siya. Siya yung mag-save sa'yo sa mga oras na gusto mong mag-fill-ins, gusto mong mag-improvise agad na rekta na hindi ka na mag-isipan ng komplikado na mga magmamat-mat kakagaya ng diatonic. So, ang bilis na lang niyang maintindihan. Kumbaga, impronto, pag alam mo to yung shape na to, yung pentatonic, boom, nandyan na. Kayang-kaya mo na siyang i-insert kahit saan dyan sa ating fretboard. Dagdagan pa natin to yung tutorial na to mga master. Magkakaroon tayo ng part 2 nito mga master. Itatakil natin yung 5 patterns ng pentatonic mga master. Yan. So, this is Mark Music. God bless you all. Peace out.